Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay ang pamilya bilang likas na institusyon ng pagmamahalan at pundasyon ng lipunan. Mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Wika ng pagmamahal. Ayon kay Gary Chapman, may 5 pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Tinawag niya itong 5 love languages. Mga salita ng pagpapatibay o words of affirmation. Ang mga salita ng pagpapatibay ay tungkol sa pagpapahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita, papuri o pagpapahalaga sa kasapi ng pamilya. Kapag ito ang pangunahing wika ng pag-ibig ng isang tao, nasisihan sila sa mabubuting salita at pampatibay loob. Nakapagpapasiglang mga kasabihan, mensahe ng pag-ibig at nakatutuwang mga text message. Nararamdaman nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpupuri sa kanila o pagsabi kung ano ang mahusay nilang ginawa. Kalidad na oras o quality time. Ang isang taong may ganitong wika ng pag-ibig ay nagnanais ng lubos na atensyon. Pakiramdam nila ay mahal sila kung naroon ang ibang kasapi at nakatutok sa kanilang pangangailangan. Nangangahulugang ito na kapag kasama sila, ibaba ang cellphone, patayin ang computer, makipag-eye contact at aktibong makinig sa kanila. Pisikal na pagpaparamdam o physical touch. Ang isang taong may pisikal na pagpaparamdam bilang kanilang pangunahing wika ng pag-ibig ay nakadarama ng pag-ibig sa pamamagitan ng pisikal na pagmamahal. Nararamdaman nilang mahal sila sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang mga kamay, pagyakap, paghalik, paghaplos sa likod o binibigyan sila ng masahe sa pagtatapos ng makakapagod na araw. Magagawa ng serbisyo or acts of service. Ang mga gawa ng paglilingkod ay magagandang bagay na ginagawa mo para sa iba na nagpapadama sa kanila na minamahal at pinahalagan mo sila. Gaya ng pagtulong sa gawaing bahay ng mga anak o pagtulong ng mga magulang sa paghahanap ng mga materyales na kakailanganin ng anak sa eskwela. Kung ang pangunahing wika ng pag-ibig ng kasapi ay mga gawa ng paglilingkod, mapapansin at pahahalagahan nila ang maliliit na bagay na ginawa mo para sa kanila. May posibilidad din na isinasagawa rin nila ang paglilingkod at kabaitan sa iba. Pagtanggap ng mga regalo or receiving gifts. Para sa isang taong gumagamit at tumutugon sa wikang ito ng pag-ibig, ang pagbibigay ng regalo ay nagpapahiwatig ng pagmamahal. Pinahahalagahan nila hindi lamang ang regalo mismo, kundi pati na rin ang oras at pagsisikap na inilaan ng pagbigay ng regalo. Ang mga taong nasisiyahan sa pagtanggap ng regalo bilang bahagi ng kanilang pangunahing wika ng pag-ibig ay hindi kinakailangang umasam ng malaki o mamahaling regalo. Mas mahalaga ang pagsisikap at pag-aalala sa likod ng regalo.
Sa inyong tahanan, ano ang wika ng pagmamahal ang ginagamit ng bawat kasapi? Alin sa mga wika ng pagmamahal ang madalas mo o ninyong ginagamit? Ipaliwanag ang sagot. Alin naman ang madalang gamitin o hindi ginagamit? Bakit? Paano pinapayabong ng iba-ibang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal ang inyong samahan sa loob at labas ng tahanan? Bakit mahalagang mapayabong ang iba't ibang uri ng pagpapakita ng pagmamahal? Simbolo ng pagmamahal. Gumuhit o gumupit ng mga simbolo na naglalarawan sa paraan ng pagmamahal ng bawat kasapi ng iyong pamilya. Magbigay ng maikling paliwanag kung bakit ang mga simbolong ito ang iyong napili. Ano ang iyong naging batayan sa pagpili ng simbolo para sa bawat kasapi ng iyong pamilya? Naging madali ba o mahirap ang pag-iisip mo sa angkop na simbolo para sa bawat kasapi? Ipaliwanag ang sagot. Sa mga pagkakataon na mayroong hindi pagkakaunawa ng inyong pamilya, paano ninyo inaayos upang mangibabaw pa rin ang pagmamahal? Paano nakatulong ang pagmamahal ninyo sa isa't isa upang umunlad ang inyong buhay pamilya? Pamilya ko, mahal ko. Bumuo ng pangkat na may 5 hanggang 6 na miyembro. Ang bawat isa ay maglilista ng mga paraan kung paano ninyo ipinapakita ang pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya. Lalagumin ang mga inilista at magkakaroon ng iisang output ang grupo na siya nilang isusulat sa kalahating Manila paper at ibabahagi sa klase.